Tumatakbo pa ba kahit wala ka? Sana all nakaka-travel. Have you ever said that and then caught yourself? Kasi deep down, alam mo, hindi ka makaalis. May nagtatawag, may nagtatanong, may kailangang i-decide, at kahit nasa beach ka man or nasa mall, nasa negosyo ka pa rin. Or maybe you've asked yourself, kung wala ako bukas, okay ba ang negosyo ko? Why is it that no matter how many years you've been in business, parang kailangan ka pa rin sa lahat? You try to take a day off and half the day you're still on your phone, answering questions, making decisions, solving problems, para bang hindi ka talaga nakaalis. Anak, after more than 4 decades in business, I learned something painful. The most dangerous thing that can happen to a growing business is when the owner becomes the business, not the other way around. When that happens, the business cannot grow. It just gets heavier. And the owner carries all of it. Let's talk about a question many business owners are afraid to ask. May nag-reach out kasi sa akin, business owner with a pharmacy. She said, Mami En, matagal na akong may negosyo. Kumikita naman, pero hindi ako nakakaalis kahit na isang araw nang hindi may nagtatawag. Gusto ko na lang makapagbakasyon kasamang pamilya ko o kahit matulog ng maayos. Posible ba talagang gumana ang business kahit na wala ako? This is one of the most common things I hear from business owners, whether you're a pharmacy owner or whatever business you are in. Busy, may kita, pero parang nakakulong sa sariling negosyo. And the question they keep asking themselves is, hindi ba sapat na ang lahat ng nagawa ko para makalaya na ako? Today, let me share with you 5 things that I have seen consistently in business owners who finally built a business that did not need them there every single day. 1. Why even after years in business, you're still the one doing everything? 2. Ang nakakatakot na paniniwala na ikaw lang ang makakapagtiyak na tama ang lahat. 3. What you're actually losing when you're always there. 4. Paano mo malalaman kung ano talaga ang kailangan mo at kung ano na ang kaya ng iba? And 5. How to build a setup that keeps running kahit na wala ka. And remember, always be business-minded Pinoy. Nakakainis, no? May kakilala kang may negosyo. Hindi pa nga maayos ang products nila pero ang daming benta sa TikTok. Tapos ikaw, maganda ang products mo, nag-post ka, nag-try ka pero wala. Anak, hindi ka nag-iisa. The truth is, may bibili na sana sa'yo. Hinahanap ka nila pero hindi ka nila makita. And that's exactly what we are going to fix. Every day, your customers are scrolling on TikTok. May nakita silang products and may pinipili silang bilhin. Ang tanong ko sa'yo, are they finding you? In this 4-hour workshop this May 13, live on Zoom, I'll show you how to use TikTok as a real system for sales. You'll walk away with your positioning, your 7-day plan, and your clear next steps na pwede mong i-execute immediately. You won't leave the workshop just feeling inspired kasi you'll leave the workshop knowing exactly what to do next. That is exactly why I brought Coach Joshua in. He does not just teach TikTok, he helps businesses actually sell on TikTok. And if you sell products online or in-store, this is for you. Ready ka na bang makita and mapili? Register now, May 13, live on Zoom. See you there, anak!